Ang gagawin niyo po para makuha yung result ng Likert skills. So, halimbawa, ang tapos na kayong mag-conso at meron na kayong Excel, ito po ang gagawin ninyo. So, ganito po dapat yung magiging itsura ng Excel. So, kung Likert skill yun, per question, tapos yung sagot ng respondent, let's say 4, 3, 2, 1, kung ano man yung naging sagot nila. Pero ang pinakauna dapat, on your chapter 3, dapat meron kayong verbal interpretation. Yun yung pinakauna. Ito ay dapat nakalagay sa inyong chapter 3. Pinakauna pa lang nandun na dapat siya. So, pinakita ko lang siya dito. Pero pagdating po ng chapter 4, hindi na to nakalagay doon. Nakalagay na lang siya sa baba ng inyong magiging table. So, pinakita ko lang ito, dapat ganito ang itsura ng inyong Likert scale. Pero halimbawa yung verbal interpretation, hindi kayo gumamit ng agree, strongly agree, moderately agree. Halimbawa, awareness, yung o kaya naman ibang term yung ginamit ninyo. Pwede nyo po yung ilagay, pwede itong paltan. Tapos, depende rin ito sa range na gusto nyo yung gamitin. Pero ito ay fixed. So, halimbawa lang, sa case na to, ito ang ginamit na verbal interpretation. Ito na yung gagamitin ko hanggang dulo. Again, this is for the Likert scale na naka-table. Hindi pa po ito yung sa calculation ng relationship. Ito pa lang po ay result nung per question. So, halimbawa, ayan. So, kailangan nyo, pag nag interpret na sa chapter 4, ay naka-table na siya. Tapos, nakasulat yung questions, lahat ng questions. So, meron siyang tatlong column. So, yung question, tapos mean, at saka yung verbal interpretation niya. Tapos niyan, so babalik ngayon tayo dun sa Excel nyo na ginawa. So, halimbawa, we have Excel here. So, ginawa ko dito, tinanggal ko muna. Although this one ay meron na. So, tinanggal ko lang muna. Tatype nyo yung average. Tapos, open parenthesis. Tapos, kuhanin nyo ngayon yung data mula doon sa drag lang po. From respondent 1 to respondent 50. Tapos, yan yung lalabas. After that, i-drag nyo pa hanggang dulo kung hanggang saan umabot yung questions ninyo. Then, eto ngayon yung ilalagay nyo doon sa inyong table. So, halimbawa sa case na to, halimbawa this is the question number 1. Halimbawa lang po iyan. So, halimbawa yan ang question number 1. Ang nakalagay sa kanya ay 4.22 ang question number 1. So, babalik tayo dito. Ang isusulat mo ngayon ay 4.22. Ngayon, sa verbal interpretation ninyo, saan papasok si 4.22? Sa case na to, papasok si 4.22 kung ito ang gagamitin nyong or kung verbal interpretation ay agree. So, kung mapapansin niyo meron din siyang nakalagay sa ilalim. Ayan. So, ito dapat yung nakalagay para makita lang nung audience or nung kung sino man ang titingin ng paper para hindi siya malito kung saan ang galing yun. Pero ito, again po, inuulit ko, itong table na nasa taas ay dapat nasa chapter 3 pa lang. Hindi siya talaga nakalagay dito. So, wala talaga yan. So, ganito lang dapat yung makikita. Pinakita ko lang yon. So, ayan. So, ang verbal interpretation ng 4.22 ay agree. So, babalik ka lang ulit doon sa susunod, 4.3 naman. So, halimbawa lang ito ha, halimbawa ito yung tanong. Saan papasok si 4.3 against sa agree? Tapos, hanggang matapos yung sets of question nyo sa unang table. So, halimbawa, apat ay 4.54. So, 4.54. Saan na mapapasok si 54? So, sa strongly agree na siya papasok. Tapos, halimbawa sa question number 4, we have 4.38. So, sa agree uli siya papasok kasi hanggang 4.50 yon. Tapos, yung last, 4.12, saan naman papasok si 4.12? So, tingnan natin kung saan papasok. 4.12, still sa agree. Ngayon, after that, di ba yan, halimbawa 5 lang yung questions ninyo. So, ang gagawin nyo po, para makuha naman yung grand mean, pwede nyo tong i-plus lahat ng mano-mano, tapos i-divide nyo kung ilan yung tanong. So, sa case na to, kung 5 to, i-divide sa 5. Pero ang pinakamadaling gawin ay, punta ka uli sa Excel. Ngayon, yung unang 5 na kinuha ninyo, 1, 2, 3, 4, 5, yung kinuha nyong data, edi, ang gagawin nyo lang po doon, i-copy-paste nyo ngayon. So, halimbawa, ito yung unang 5 kong tanong. Ika-copy paste ko siya ng, try ko lang to, hindi.
ang gagawin ko muna ay kakopy-paste ko siya ng naka-text only kasi makakopy yung formula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dito lang, hanggang sa 4.12. Para lang sakto yung inyong given. Wait lang po. So, ayan, copy ulit. Control C lang po yun. Tapos, ayaw lumabas. Mhm. Sige, ulitin ko lang po ha. Wait lang. Ito, I have this one. Try ko mag-copy paste dito. So, hindi dapat paste bigla. So, pwede nyong i-number lang. Ayan, para hindi lumabas. Ulitin ko ha yung ginawa ko. So, ayan, i-click ko yung 1, 2, 3. Para number lang yung lumabas. Ito lang kasi yung mahalaga. Tapos, I'm going to copy it again. Tapos, kailangan ko siyang ipatayo para makuha ko lang yung average. Para hindi masakop lahat ng data. So, tinanggal ko to. After this, eto ngayon siya nakapahiga. So, ulitin nyo lang ha. Ulitin ko, inapi ko, balik ko lang ha. Copy ko, pagka-copy ko, copy ko ito. Pagka-copy, right-click, yung 1, 2, 3. Pagka-copy, copy ulit, yung naging sagot. Tapos, etong pa-arrow naman, transpose. Para ano siya, patayo yung result. So, after this, i-click ka uli ng average. Para makuha mo naman yung pinaka-average ng tatlo. So, eto ngayon siya. So, pwede nyo yung imano-mano kung ayaw nyo ng hassle na kagaya ng ginagawa ko. Pero ganito, ang ginagawa ko naman to para lang sure ako. So, ang nakuha ko ay 4.31. So, rounded off na yon kasi 2 yung kasunod. Kung naging 5 yung number na katabi niya, edi ang gagawin ko ay, halimbawa, 4.315, edi magiging 4.32. Pero since hindi, so 4.31 lang. Tapos, ano yung verbal interpretation ngayon ni 4.31? So, papasok siya sa agree pa din. So, ngayon, after that, i-interpret nyo na ngayon yung data. So, halimbawa yan, the mean or weight, mean lang po ang gagamitin nyo. Mean distribution of the verbal interpretation, ito po yon. Halimbawa, ang lumabas in total ay agree. So, ang ilalagay ko lang din ay agree. Yun na kasi yung pinakasama rin nilang lahat. Tapos, pero hindi siya in all areas, hindi lahat ay naka-agree. So, pwede kang, halimbawa sa case na to, ang nakalagay ko ay ito po kasi yung type, data, yung tanong, halimbawa lang yan. Tapos ngayon, hindi siya in all areas, merong isa na hindi. So, halimbawa, inilagay ko in all areas of in family purpose and objectives of family planning except saang area naman yung hindi. So, except in awareness. Saan yung hindi? So, halimbawa dito, awareness in awareness that contraception. Pwede ko tong i-copy. So, ayan, awareness. Ayan. Which tells that, ayan, except in, tapos which got, pwede nyo ilagay, which got a strongly agree. Or which belong. Pakiayos nyo na lang din yung grammar. So, ayan. So, after that, the obtained, ano ngayon yung mean ninyo? Grand mean. So, grand mean, hindi po weighted mean na. Grand mean na nakuha ninyo ay 4.31. 4.31. Ayan. Tapos, saan ngayon siya belong? So, we have agree. Ganun lang po mag-interpret. So, ganun lang. Paulit-ulit lang po siya kung ilang table man yung papasok sa inyong data. Ayan po.
Ayan, ganyan na magiging itsura niya. Itong example na tong isa, kung mapapansin niyo ito, meron ako. Pero iba yung verbal interpretation niya. Ang magiging itsura niya naman, ang magiging interpretation niya sa huli, ito ay ano lang, mean lang, not weighted mean. Ito ay before na po, pinapakita ko lang yung example. So, ayan, ang magiging itsura niya naman ngayon, ang verbal interpretation niya, kung mapapansin niyo ay ganito. Pakibasa niyo na lang din yung area na yan. So, meron ako ditong not aware in the areas that, ayan. Tapos, moderately aware in the use of, yon. Ganun po ang magiging itsura. Tapos, sa huli, grand mean ulit, yun na yung pinaka parang ano ninyo, conclusion. Grand mean, tapos, ano ibig sabihin ng grand mean na yun? So, yun po ay in Likert scale pa lang kung paano. So, yung person R, iba naman yun.